Si Mara ay nagising ng may kakaibang pakiramdam sa umaga ng Miyerkules. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa maliit niyang balkonehe sa Quezon City, tumatama sa lumang mesa ng kahoy kung saan nakalagay ang kanyang tasa ng cup. May kakaibang amoy sa hangin, halimuyak ng bulaklak mula sa kapitbahay, halo sa maalit na simoy mula sa Pasig River, na para may sinasabi sa kanya na ang araw na ito ay hindi magiging karaniwan. Sa gitna ng katahimikan, napansin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang maliit, puting sobre na nakalapag sa gilid ng kanyang balkonehe, tila naghintay sa kanya ng may kasabikang lihim. Sino kaya ang nagpadala nito? Tanong niya sa sarili, sabay haplo sa kanyang buhok na basa pa sa hamog. Habang pinupunasan niya ang mesa, hindi niya maiwasang balikan ang mga nakaraang taon, ang mga ngiti ng mga estudyante, ang mga lakad sa Divisoria kung saan siya palaging namimili ng mga sariwang gulay, at ang mga gabing tahimik na nag-iisa sa kanyang lumang bahay. Ang puso niya ay may kaunting kirot, isang damdaming pamilyar sa mga taong nakakaalam ng tamang timpla ng kalungkutan at pag-asa. Ngunit may kakaibang pang-uudyok ngayon. Arabang sinasabi ng sober, hindi mo pa alam ang lahat. Handa ka na ba? Dumating si Aling Nena, ang kapitbahay, dala ang ingay ng araw-araw na buhay ng kanto. Mara, may padala ka po sa iyo. Hindi ko po alam kung para kanino. Napatakbo ang mata ni Mara sa maliit na sobre na nakasilong sa tabi ng boat ng tubig. Ara may titig ang pepel, nakasisiguro sa kanya na may lihim na nakatago sa loob. Hindi niya ito agad binuksan. Ang kanyang isip ay naglalaro ng mga posibilidad. Baka simpleng paanyaya lang ito sa pagtitipon, o baka may mas malalim na kwento na naghihintay na magbukas. Naglakad siya papunta sa kusina, dala ang tasa ng cup, at tiningnan ang kalye. Ang mga jeep at tricycle ay naglalakbay sa umaga. Ang mga tawanan ng mga bata mula sa kalapit na eskwelahan ay parang musika sa kanyang pandinig. Ngunit sa ilalim ng mga karaniwang tunog, may kakaibang tensyon. Para bang bawat hakbang ng mga taong nagdaraan ay may lihim na dala. Lihim na iyon ay para sa kanya. Maya-maya, napansin niyang may mga guhit sa pepel na nakatago sa loob ng sobre, ngunit hindi pa niya binubuksan. Ang mga guhit ay tila nagbubukas ng tanong. Anong alaala ang nais bumalik sa kanya? Habang inikot niya ang tasa ng cup sa kanyang mga kamay, naalala niya ang mga nagdaang taon, ang mga kaibigan na nawala na, ang mga pagkakataong hindi niya nadawa, at ang pagmamahal na minsang dumaan sa kanyang buhay. Ang puso niya ay parang naglalaro sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Sa bawat segundo, naramdaman niya ang kakaibang pag-ikot ng oras, ang pakiramdam na may darating na hindi niya kayang iwasan. Para bang may nakatagos na pahiwatig sa kanyang dibdib, may darating na magbabago sa lahat ng kanyang nakasanayan. Pagkatapos, may isang tunog na pumukaw sa kanya, ang kampanilya mula sa pinto ng kanyang kapitbahay. Nagulat siya, ngunit may kaunting ngiti. Hindi niya alam kung ito ba ay simula ng sorpresa o ng pagsubok. Ang sobre ay nanatili sa mesa, nakatayo, naghihintay. Mara ay napatingin sa bintana, sa araw na unti-unting tumataas sa kalangitan, at nagtanong sa sarili, ano kaya ang laman ng sobre na ito, at paano ito magbabago sa akin? Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang halo ng kaba at pananabik, isang damdaming pamilyar sa bawat babae na nakaranas ng hindi inaasahang lihim ng buhay. Ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa sobre, at ang isip niya ay puno ng tanong, sino ang nagpadala, at bakit ngayon lamang? Ang tanong na iyon ay nanatili sa hangin, tila nag-aanyaya sa bawat isa sa atin na isalaysay ang kwento. Kaya nais naming marinig mula sa iyo. Ano sa palagay mo ang laman ng sobre na ito? Isulat mo dito sa ibaba sa mga komento at sabay nating tuklasin kung saan aabot ang lihim na ito. Si Mara ay nagdesisyon na lumabas para mamili sa palengke. Dala ang sobre sa kanyang bag, harang kasamang hindi may paliwanag na bigat at init sa kanyang dibdib. Ang araw ay matindi, ngunit may malamlam na sinag na tila naglalaro sa mga bubong ng Quezon City, nagmumula sa pagitan ng mga gusaling luma at sari-saring kariton ng prutas. Habang naglalakad siya sa kalye, napansin niya ang isang pamilyar na mukha sa gitna ng ingay at kaguluhan ng palengke, si Carlos.
Hindi niya ito nakita sa loob ng mahigit 2 dekada, ngunit sa isang sulyap, parang bumalik ang oras sa kanilang kabataan, sa mga panahong walang iniintindi kundi ang araw at mga pangarap. Carlos, wika ni Mara, halos bumulong sa sarili, ngunit sapat na malakas upang marinig niya ang kanyang sariling pagkatig. Ang lalaki ay huminto, at sa sandaling iyon, ang ingay ng pelink ay tila napalitan ng isang katahimikan na puno ng tensyon. Ang kanyang mata ay naglaho sa kanyang nakaraan at muling bumalik sa kasalukuyan. Nakikita ang pagbabago sa mukha ni Carlos. Ang bawat guhit ng edad ay nagdala ng mga kwento, pikabigo, at mga pangarap na hindi natupad. Naglakad siya patungo sa kanya. Ang mga paa ay tila may sariling ritmo na tumutugma sa kanyang tibok ng puso. Hindi kita inaasahan, sabi ni Mara, may halong kaba at pagkatuwa. Ako rin, sagot ni Carlos, at may kakaibang titig sa kanyang mga meta. Parang may sinasabi siya, ngunit hindi niya masabi sa salita. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagtagpo, parang isang simula ng muling pakilala. At sa sandaling iyon, ang paligid ay nagbago. Ang mga sigaw ng tindero, ang amoy ng bagong luto na halo ng isda at bawang, at ang tunog ng mga kariton, lahat ay nagmistulang backdrop sa isang eksenang tila iniwan ng oras. Si Carlos ay nagpasya na samahan si Mara sa pag-ikot sa pelengke, at habang sila ay naglalakad, nagkaroon ng mga maikling pag-uusap na puno ng alon ng emosyon, alaala ng kabataan, mga pagkakamali at pagkakataong nawala, at ang kakaibang damdamin ng hindi pagtalikod sa isa't isa. Ngunit sa bawat salita, may nakatagong tensyon, isang bagay na hindi pa nila naipapahayag, isang lihim na bumabalot sa kanilang nakaraan. Sa isang maikling sandali, tumingin si Carlos sa Leo, sa direksyon ng isang maliit na kapihan sa tabi ng kalsada, at nagbago ang kanyang mukha, isang halo ng pangamba at pag-asa. Mayroon akong isang bagay na kailangan mong malaman, wika niya, at sa tono ng kanyang boses ay maririnig ang bigat ng katotohanan na matagal na niyang itinatago. Ngunit bago pa niya masabi, may isang batang nagtakbuhan sa pagitan nila, nagdulot ng sandaling kaguluhan. At sa sandaling iyon, ang mga mata ni Mara ay napunta sa isang sulat na nahulog mula sa bag ni Carlos. Parang may sinasabi ang papel, huwag mo munang buksan, ngunit hindi niya mapigilan ang pananabik. Isang tanong ang sumagi sa kanyang isip, ano ang laman ng lihim na iyon, at paano ito magbabago sa kanila? Habang nagkakaroon sila ng maliit na mesa sa kapihan, umupo silang makatabi, at ang paligid ay nagmistulang blur. Mga tunog ng kapihan, mga tawa ng mga customer, at ang mga huni ng kalye ay parang background lamang sa kanilang sariling mundo. Ang bawat galaw, bawat titig, bawat hininga ay nagdadala ng tensyon, ang di mabilang na tanong tungkol sa nakaraan, sa mga pangarap na hindi natupad, at sa pagkakataon na maaaring hindi na muling dumaiting. Alam mo ba, Mara, wika ni Carlos habang hawak ang tasa ng mainit na tsaa, may isang lihim ako na nagbago sa lahat ng nangyari sa atin. Isang bagay na kung malalaman mong ngayon, baka ibang buhay ang ating tatahakin. Ang kanyang tinig ay mabagal, at bawat salita ay tumitimo sa puso ni Mara, nagpapalakas ng kakaibang halo ng kaba at pananabik. Ang kanyang isip ay pumipilit na hulaan, ngunit bawat hula ay tila kulang, isang gap sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Sa sandaling iyon, napansin ni Mara ang isang kilabot sa kanyang dibdib. Ang lihim ni Carlos ay hindi lamang basta alaala. May kasamang pangako, may kasamang sekit, at isang misteryong magtatagal hanggang sa hindi pa nila ito ganap na natutuklasan. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanya, at sa isang sulyap, para may sinasabi ang hangin, hindi pa tapos ang kwento. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap sa pelengke, habang naglalakad sila pauwi, hindi maalis sa isip ni Mara ang tanong, anong lihim ang dala ni Carlos, at paano nito bubuksan ang pinto ng nakaraan at hinahara? Ay nais naming marinig mula sa inyo, mga kaibigan. Saang lungsod kayo nanonood ng ating kwento? Isulat sa mga komento sa ibaba. Baka ang susunod na kwento natin ay mangyari sa inyong sariling lungsod. Bumuhos ang ulan ng biglaan sa hapon sa Quezon City. Ang mga patak ay tumama sa bubong at nag-etyo sa makalumang kalye kung saan naglalakad sina Mara at Carlos.
Ang bawat hakbang nila sa basang semento ay may tunog, parang ritmo ng isang lihim na kwento na unti-unting bumabalot sa kanilang paligid. Ang kulay ng kalangitan ay kulay abo, halo ng dilim at liwanag na nagpapaalala sa kanila na may isang bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Isang bagay na matagal nang nakatago sa mga alaala at lihim ng nakaraan. Hindi ko inaasahan na makita kang muli sa ganitong lugar, wika ni Mara habang tinitingnan niya ang mga mata ni Carlos. Ang mga mata ni Carlos ay puno ng mga alaala at sakit, ngunit may kakaibang kinang din ng pag-asa. Arang sinasabi na may pagkakataon pa. Sa bawat salita, sa bawat hininga, may tensyon na hindi kayang itago, isang damdaming mararamdaman lamang ng mga taong nakaranas ng mga lihim at pag-ibig na nawala sa tamang panahon. Habang sila'y naglakad sa tabi ng ilog ng Pasig, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin. Pinipisil ang kanyang buhok at balat. Ang amoy ng basa at lupa ay naghalo sa hangin, nagdadala ng kakaibang nostalgia na nagmumula sa nakaraan. Sa kanyang isip, bumalik ang mga alaala ng kabataan, ang mga tawanan sa Intramuros, ang mga lihim na pangako sa ilalim ng araw ng Disyembre, at ang mga pagkakataong nawala na parang bula. Ngunit sa bawat paggunita, may isang tanong na nananatili. Ano ba ang lihim na dala ni Carlos? Tumigil sila sa isang maliit na kapihan sa tabi ng ilog. Ang tubig ay kumikislap sa liwanag ng lansangan at ang ulan ay patuloy na bumabagsak parang mga tala na naglalaro sa hangin. Mayroon akong dapat ipakita sa iyo, sabi ni Carlos at inilabas niya ang isang lumang larawan mula sa kanyang bag. Ang larawan ay may mga guhit ng mga pangalan at petsa. May mga linya ng pag-ibig at pagkakaibigan na matagal nang nakalimutan. Para kay Mara, tila bumalik ang oras at sa kanyang dibdib ay nagkaroon ng halo ng kaba at pananabik. Ngunit bago pa niya ganap na maunawaan, may isang bagay na bumungad sa kanya, isang liham na nakatago sa ilalim ng larawan. Ang tinta ay bahagyang natuyo at ang papel ay may amoy ng lumang kahoy at ulan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang unti-unting binubuksan ang sulat at bawat salita ay nagdadala ng kakaibang panginginig sa kanyang katawan. Arang may tinig mula sa nakaraan ang bawat letra, isang pahiwatig ng kasaysayan, ng mga pagkakamali, at ng mga pagkakataon na hindi na may babalik. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin sa iyo noon, sabi ni Carlos, at ang kanyang tinig ay mabagal, puno ng bigat at damdamin. Ngunit may isang pangyayaring nangyari, at ito ay magbabago sa ating dalawa. Ang mga salita ay tumama sa puso ni Mara, nagdulot ng kakaibang halo ng takot at pag-asa. Ang kanyang isip ay pumipilit na hulaan, ngunit ang sagot ay nanatiling nakatago, isang gap na pilit hinuhulaan ngunit hindi pa nararating. Sa bawat pahina ng liham, unti-unting nagbukas ang mga lumang sugat at alaala. Ang bawat detalye ay nagdala ng liwanag sa mga nakalipas na gabi at ng dilim sa mga desisyon na hindi niya ginawa. Ang damdamin ni Mara ay kumakalog. Tarang bawat salita ay may sariling buhay, bumabalot sa kanyang isip at puso. Ngunit may isang linya sa sulat na tila nag-iwan ng higit pang tanong kaysa kasagutan. Hindi lahat ng nakaraan ay nakatapos at may isa pang bagay na dapat mong makita bago matapos ang gabi. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang mga mata ni Mara ay nakatuon sa larawan at liham. Sinusubukang hulaan ang buong kwento. Ngunit sa ilalim ng bawat salita, bawat alaala, ay may isang misteryo na nag-aanyaya sa kanya, sa atin na alamin pa. Parang may mga mata sa dilim, nagmamasid, naghihintay na matuklasan ang katotohanan. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok at sa bawat patak ng ulan, naramdaman niya na may susunod pang yugto, isang yugto na magdadala ng liwanag, dilim at hindi inaasahang katotohanan. At habang naglalakad silang papalayo mula sa kapihan, hindi maiwasan ni Mara ang pagtingin sa gilid ng ilog, sa direksyon kung saan ang mga patak ng ulan ay tila nagtatagpo sa bawat lihim. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isip ay hindi lamang tungkol sa lihim ni Carlos, kundi sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa susunod na hakbang. Isang bagay na hindi pa niya ganap na naunawaan, ngunit ramdam niya may malaking pagbabago na paparating. Isang bagay na magbabago sa lahat ng kanyang nakasanayan. Umupo si Mara sa lumang bangko sa tabi ng parke sa Intramuros.
Ang ulan ay unti-unting humihinan ngunit ang basang damo at malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanyang balet. Ara may sumasalubong sa kanya na hindi niya lubos may paliwanag. Binuksan niya ang sobre na matagal niyang iniwan sa kanyang bag mula kaninang umaga. Ang sulat at mga larawan sa loob ay nagmumula sa panahong hindi niya lubos na naaalala. Ang kabataan, ang mga pangarap, ang mga lihim na iniwan na nakaraan. Ngunit may isang bagay na kakaiba, isang bagong piraso ng papel na hindi niya inaasahan, at ang tinta ay sariwa, arang kagabi lang isinulat. Hindi ko inakalang darating ang araw na ito. Bulong ni Mara sa sarili, hawak ang papel na may kakaibang bigat. Ang bawat salita ay nagdudulot ng matinding emosyon, kasama ang panghihinayang, takot at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat linya. Sinusubukang hulaan kung sino ang nagsulat at bakit ngayon lamang ito dumaiting sa kanya. Ang ulan na tumigil ay nag-iwan ng kakaibang aroma ng lupa at halaman, at ang bawat hininga ay tila may kasamang pahiwatig na may hindi pa niya nalalaman. Habang tinitingnan niya ang mga lumang larawan, napansin niya ang isang mukha na hindi niya inaasahan, si Carlos, nakangiti sa isang sandali na tila walang problema. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mata na nagsasabing may nakatago. Ang larawan ay may petsa. 32 taon ang nakalipas. At ang tanong ay bumabalot sa puso ni Mara. Anong lihim ang bumabalot sa kanila sa loob ng ganitong tagal? Bakit ngayon lamang na ipapakita ang katotohanan? Muling tumingin si Mara sa liham at natagpuan ang isang pahayag na nagdulot ng panginginig sa kanyang katawan. May isang tao na kailangan mong malaman na hindi na makakabalik sa iyong buhay, ngunit ang alaala niya ay may kapangyarihang baguhin ang iyong mundo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at para bang bawat titik ay may sariling buhay, tumatalbog sa kanyang puso at isipan. Ang kanyang dibdib ay parang may tinig na nagsasabing may paparating na hindi niya lubos may paliwanag. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung nais mo malaman ang buong katotohanan, pumunta sa lumang bahay sa tabi ng ilog bago sumapit ang dilim. Ang simpleng mensahe ay nagdulot ng kakaibang halo ng takot at pananabik. Ang isip ni Mara ay naglalaro sa mga posibilidad. Sino ang nagpadala? Ano ang makikita niya sa bahay na iyon? At higit sa lahat, paano nito mababago ang kanyang buhay? Habang iniisip niya ang mensahe, napansin niya may kakaibang liwanag mula sa dulo ng parke. Isang maliit na silweta na nagmamasid sa kanya mula sa lilim ng mga puno. Hindi niya maalis sa isip ang pakiramdam na may nagbabante, na may sumusubaybay sa bawat kilos niya. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at ang mga patak ng ulan na naiiwan sa damo ay parang mga titik na bumubuo ng isang lihim na nag-aanyaya sa kanya na tuklasin pa. Sa bawat hakbang na inilalapit niya sa bahay sa tabi ng ilog, ramdam ni Mara ang unti-unting pag-igting ng bawat sandali. Ang mga alaala, ang lihim, at ang paparating na katotohanan ay nagtatagpo sa kanyang isipan, nagdadala ng halo ng kaba, pag-asa, at pagnanasa na malaman ang hindi pa nakikitang bahagi ng kwento. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ano ba ang tunay na naganap sa nakaraan? At sino ang hindi na makakabalik ngunit nag-iiwan ng bakas na hindi niya malilimutan? At sa kanyang paglapit sa lumang bahay, ang bawat pintuan, bintana, at anino ay tila may sariling kwento, naghihintay na buksan ang susunod na kabanata. Ang tanong na bumabalot sa kanyang puso ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi sa kung ano ang matutuklasan niya sa susunod na hakbang, isang bagay na magbabago sa kanyang pananaw, sa kanyang damdamin, at sa lahat ng kanyang nakasanayan. Dahan-dahang pumasok si Mara sa lumang bahay sa tabi ng ilog. Ang kahoy na sahig ay nanginginig sa bawat hakbang. Parang binubuksan niya ang pintuan ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa alaala. Ang ilaw mula sa bintana ay mahina, naglalaro sa basang dingding at nagpapakita ng mga anino na parang himihinga. Ang hangin ay may kakaibang halimuyak, halong alikabok, lumang pepel, at bahagyang usok ng kandila. Hindi niya maiwasang huminto sandali, himinga na malalim, at damin ang bigat ng lugar. Tila may mga mata na nagmamasid sa bawat kilos niya, nagtatago sa mga anino ng silid. Carlos, bulong ni Mara,
ngunit walang sagot ang tumugon. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid, sa bawat sulok at lumang kagamitan, naghahanap ng pahiwatig. Sa ibabaw ng lumang mesa, may isang larawan na hindi niya inaasahan. Isang imahe ni Carlos kasama ang isang babae na hindi niya kilala. Ang mukha ng babae ay natatakpan ng liwanag ng ilaw mula sa bintana, ngunit ang ekspresyon ay malinaw. May lihim, may kasaysayan, at may sakit na nagbabalot sa bawat linya ng mukha. Habang hawak ni Mara ang larawan, bumalik ang alaala ng huling pag-uusap nila sa kapihan. Ang bawat salita, bawat titig ni Carlos ay nagkaroon ng bago at mas malalim na kahulugan. Ang lihim na nasa sulat, ang lumang larawan, at ang hindi inaasahang mensahe sa telepono ay nakakasama, parang isang puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit kahit gaano niya subukang intindihin, may puwang pa rin ng misteryo. Isang puwang na nag-aanyaya sa kanya na tuklasin pa ang hindi pa nakikita. Sa isang sulok ng bahay, may maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mesa. Ang takip nito ay bahagyang nakataas, para may nag-iiwan ng pahiwatig na huwag lamang basta buksan. Ngunit para kay Mara, ang pang-aakit ng lihim ay mas malakas kaysa sa pag-iingat. Binitiwan niya ang larawan at dahan-dahang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang liham, isang pulang scarf, at isang maliit na singsing na tila iniwan para sa kanya, ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit. Ang bawat bagay ay naglalaman ng pahiwatig ng isang nakaraan na puno ng pagmamahal, agtataksil, at pagkakataong hindi na muling may babalik. Biglang narinig niya ang isang tunog, parang hakbang sa hagdan. Tumigil siya at nakinig. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Bawat tibok ay parang sigaw ng hangin sa paligid. Ang hakbang ay dahan-dahan, tila sinusubaybayan siya, at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang halo ng takot at pananabik. Sino ang papasok sa lumang bahay sa ganitong oras, at ano ang dala nito sa kanya? Ang isip niya ay pumipilit mag-isip, ngunit bawat hula ay nagtatapos sa kawalang katiyakan. Habang nakatayo siya sa gitna ng silid, hawak ang scarf at singsing. Naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan, mga pangyayaring hindi niya naaalala, mga lihim na naiwang nakatago, at ang mga alaala ni Carlos na unti-unting bumabalik. Ang bawat piraso sa kahon ay nagdala ng damdamin na matagal nang nakabaon, panghihinayang, pagmamahal, at tanong na hindi pa nasasagot. At sa isang sandali, naramdaman niya na may isa pang lihim na naghihintay sa kanya sa tuktok ng hagdan. Isang lihim na magpapabago sa lahat at maaaring baguhin ang lahat ng kanyang nakasanayan sa nakaraan at kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa hagdan at ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at pananabik. Ang bawat galaw ng hangin, bawat patak ng ulan na nananatili sa labas ay nagdadala ng pakiramdam na may paparating na hindi niya panaunawaan. Ang tanong sa kanyang isip ay nanatili, ano ang nakatago sa itaas? At paano ito magbabago sa kanya at sa lahat ng bagay na iniwan ng nakaraan? Arabang may pinto na hindi pa niya nakikita, na kapag binuksan, magbubukas ng daan sa katotohanan na matagal nang nakatago. Dahan-dahang umakyat si Mara sa hagdan ng lumang bahay. Bawat hakbang ay may tunog na tumutugma sa tibok ng kanyang puso. Ang kahoy ay bahagyang nag-iyak sa bigat ng kanyang mga paa. At bawat alon ng lamig mula sa basang dingding ay dumadampi sa kanyang balet, nagpapaalala sa kanya na ang bawat sandali ay may kasamang peligro at misteryo. Ang liwanag mula sa itaas ay mahina, naglalaro sa bawat sulok ng silid at nagmumungkahi na may nakatago. May nakatagong katotohanan na matagal nang inaantay na mabunyag. Sa itaas, isang silweta ang tumayo sa liwanag, si Carlos, ngunit may kakaibang anyo sa mukha. Para may dala ng bigat na hindi niya may paliwanag. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghihinayang at kasabay nito. May halong pangako na may dapat pang malaman si Mara. Mara, may kailangan kang malaman at hindi ito madali. Sabi niya, at sa tono ng kanyang boses ay ramdam ang bigat ng panahon at damdaming hindi naipahayag sa loob ng maraming taon. Lumapit si Mara at habang tinitingnan niya si Carlos, naramdaman niya ang halo ng takot, tananabik at pag-asa. Ang larawan, ang liham, ang maliit na kahon sa ibaba ng hagdan, lahat ay nagbubuo ng palaisipan na unti-unting nabubuksan sa kanyang isipan.
Ngunit sa gitna ng bawat detalye, may isang linya ng katotohanan na nagbigay ng kakaibang kirot. May isang pangyayaring nangyari na hindi lamang nagbago sa nakaraan, kundi nagtatakda rin ng landas ng kanilang hinaharap. 3 dekada na ang nakalipas, wika ni Carlos, at may isang pangyayari na hindi mo alam. Isang desisyon na ginawa ko noon na nagbago ng lahat ng nangyari sa atin. At ngayon, kailangan mo itong malaman. Ang kanyang tinig ay mabagal. Bawat salita ay tumatago sa puso ni Mara. Bawat titik ay nagbabalot ng alaala ng pag-ibig, panghihinayang at oportunidad na nawala. Ang mga mata ni Mara ay napuno ng luha. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng katotohanang paparating. Dahan-dahang iniabot ni Carlos ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Ang tekip ay bahagyang nakataas. Tarang iniimbita si Mara na buksan. Ngunit bago pa niya ganap na matunghayan ang laman, may isang lihim na larawan na dumapo sa kanyang mga kamay. Isang litreto ng pamilya, ngunit may detalye na hindi niya inaasahan. Isang pangalan, isang mukha, at isang petsa na nagdulot ng matinding kilabot sa kanyang puso. Arang bumukas ang isang pinto sa nakaraan na matagal nang nakatago, at ang tanong ay nanatili. Paano niya haharapin ang katotohanan ito at paano nito mababago ang lahat? Sa bawat sandali, naramdaman ni Mara ang bigat ng damdamin, pag-ibig na hindi nasabi, panghihinayang na naiwang nakatago, at ang panginginig ng isang lihim na nag-aanyaya sa kanya na tuklasin pa. Ang bawat detalye ay parang humihikbi, humihinga, at nagsasabing may mas malalim pang nakatago. Isang katotohanang magpapabago sa lahat ng kanyang nakasanayan. Sa huling sandali, bago niya tuluyang buksan ang kahon, naramdaman niya ang kakaibang presensya sa silid. Para may nagmamasid mula sa dilim, may nag-aabang sa kanyang kilos. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Bawat hininga ay nagdudulot ng kakaibang halo ng takot at pananabik. At sa sandaling iyon, ang isip niya ay puno ng tanong. Sino ba ang tao na hindi niya nakita, ngunit may impluwensya sa lahat ng nangyari? Ano ang misteryo na matagal nang nakatago sa mga sulat, larawan, at mga alaala? Ang liwanag mula sa bintana ay unti-unting nagbabago, at ang hangin ay nagdadala ng kakaibang huni mula sa labas. Isang senyales na may susunod pang kaganapan, isang lihim na mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang kanyang naranasan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghahanda na buksan ang kahon, at sa puso niya, ramdam niya na ang sagot ay magbabago sa lahat. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Dahan-dahang binuksan ni Mara ang kahon. Bawat galaw ng kanyang kamay ay may kasamang panginginig na parang naglalaro sa hangin. Ang ilaw mula sa bintana ay naglalaro sa bawat sulok ng silid. Binabalot ang bawat anino sa isang misteryosong ningning. Sa loob ng kahon, may isang maliit na sobre na may nakasulat sa tinta, para sa iyo, bago matapos ang gabi. Ang puso ni Mara ay tila huminto sa tibok, bawat hininga ay mabigat at puno ng katanungan. Ano kaya ang laman nito? Ano ang lihim na matagal nang itinago ni Carlos? At paano nito mababago ang lahat ng kanyang iniisip at nararamdaman? Habang hawak niya ang sobre, naramdaman niya ang bigat ng mga nakaraang taon, ang mga desisyon na ginawa niya at hindi niya ginawa, ang mga pagkakataong nawala, at ang pagmamahal na minsang dumaan sa kanyang buhay. Ang bawat alaala ay dumapo sa kanyang isipan, parang isang pelikula na nakaraan, ngunit may mga tanong na nananatili. Sino ang tunay na nakasama sa larawan sa lumang liham? Ano ang ginawa ni Carlos 32 taon na ang nakalipas na nagbago ng lahat? Binuksan niya ang sobre, at sa loob nito, isang liham na may mga linya ng tinta na kakaiba ang kulay. Ang mga salita ay naglalaman ng mga detalye ng pamilya, pag-ibig, at pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang lihim na matagal nang itinago, isang pangyayaring magpapabago sa kanyang pananaw sa lahat ng bagay. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, at ang bawat salita ay tila humihinga, nagpapahiwatig ng sakit, ang hihinayang at pagkakataong hindi na may babalik. Si Mara, wika ni Carlos, at lumapit siya sa kanya. May isang bagay akong dapat sabihin bago matapos ang gabi. Isang lihim na kailangan mong malaman, ngunit hindi ko alam kung paano ka tatanggapin. Ang tinig niya ay mabagal at puno ng bigat.
Bawat salita ay tumatago sa puso ni Mara. Bawat titig ay nag-iiwan ng marka ng pangungulila at pag-ibig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi lamang sa tekot kundi sa kabihani ng katotohanang matagal nang nakatago. Habang binabasa ni Mara ang liham, naramdaman niya ang kakaibang pag-ikot sa kanyang dibdib. Ang mga pangyayari mula sa nakaraan at kasalukuyan ay nagkakasama, nagtatagpo sa isang sandali na puno ng tensyon, bigla, at damdaming hindi niya may paliwanag. Ang larawan, ang liham, ang sulat mula sa telepono, lahat ay nagbigay ng pahiwatig ng isang katotohanang mas malalim kaysa sa kanyang inasahan. Ngunit bago pa niya ganap na maunawaan, naramdaman niya ang malamig na simoy mula sa bintana, parang may humahalik sa kanyang pisngi, isang paalala na may isa pang presensya sa silid. Tumigil siya sandali at tumingin sa paligid, ngunit walang tao, maliban kay Carlos. Ngunit ramdam niya na may ibang mata na nagmamasid, isang lihim na nag-aanyaya na tuklasin pa ang hindi pa nakikitang bahagi ng kwento. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, bawat tibok ay humihikbi ng isang tanong. Sino ba ang hindi nakikita? Ngunit may impluensya sa lahat ng nangyari. Ang mga patak ng ulan sa labas ay nagbigay ng himig, parang musika ng nakaraan, at kasalukuyan na nagtatagpo sa bawat galaw ng kamay ni Mara habang hawak ang liham. Ang bawat salita ay nagdudulot ng kilabot, bawat detalye ay nagdadala ng pangungulila, at ang bawat sandali ay nagpapaalala sa kanya na may paparating pang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ibabaw ng liham, ang isip ay puno ng tanong. Paano niya haharapin ang lihim na ito at paano ito babaguhin ang lahat ng kanyang nakasanayan at nararamdaman? Sa huling sandali, bago tuluyang may lantad ang buong laman ng liham, naramdaman ni Mara ang kakaibang katahimikan sa silid. Ang bawat anino ay parang humihinga, bawat sulok ay may nakatagong lihim, at bawat tunog mula sa labas ay tila nagdadala ng pahiwatig. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at pananabik, bawat hininga ay naghihintay ng sagot. At sa sandaling iyon, isang tanong ang bumabalot sa kanyang puso. Ano ba talaga ang nakatago sa liham? At paano nito babaguhin ang lahat ng iniisip at nararamdaman niya tungkol sa nakaraan at sa kanyang hinaharap?